To ha, pakinggan ninyo to. So chinek ko yung reports. So para may 3 reports last year with regards to that facility, Century Peak. But then upon confirmation with our friends, with PAGCOR and intelligence communities, they're non-existent already. Ibang kumpanya na po yung nandyan. God. So are you saying they raided a legitimate? Grabe yung reaction ni ano, no? Pag nag-react si Karen Davila, para talaga, my God. Hindi. Ganun ba mag-interview? Hindi, talent lang talaga ni Karen Davila. Ganun kaya ako mag-interview sa Banatero sa SMNI, no? My God! Dinamay mo pa ang Lord, ba ganun? Hindi, tingnan mo, ha? Saying they raided Non-existent already. Ibang kumpanya na po yung nandyan. God. So are you saying they raided a legitimate private company? I would think so. So, kinakailangan nilang, kaya nga kinasuhan na po yata sila kahapon. Legitimate company? Are you saying? Palpak sila? Yun ang sinasabi, parang lehitimong kumpanya ang hinuli nila. Naku po, kaya nga kinasuhan yung nung abogado nung kumpanya na yon, yung PNP. Sa Napol. Hindi ko maintindihan, bakit hindi maintindihan ni Karen Davila to? Ang simple-simple nung sinabi, tingnan mo ha. Kasuhan na po yata sila kahapon doon sa Napolcom and other Sino ang kinasuhan? Sino ang kinasuhan? Yung PNP? Yung NBI po, yung NBI. Ang gulo mo naman, Karen eh. Ang pinag-uusapan dito, yung kapalpakan ng PNP. Ala naman ang kinasuhan yung NBI. Karen ha, you're not paying attention. O talaga banat ba yun? And other Sino ang kinasuhan? Sino ang kinasuhan? Yung PNP? Yung ACG, or if I'm not quite sure if it was the NCRPO or ACG, but kinasuhan na sila kahapon. It was in the news last night. Oo. So why is the PNP chief still congratulating his men? Why does he stand? Ikaw talaga, Mang Karen. Yun ang matindi dito, mga kababayan. Palpak na nga, dahil iba yung kumpanya, na-booking yung paggagalaw ng CCTV, na-booking yung date ng CCTV, tapos, kinongratulate pa ni Marbil. Kaya tuloy, ang dami nagsasabi, palpak na naman daw dito si Marbil. Ako naman, Marbil naman, ano na naman na nangyayari sa'yo? Bakit? Alam mo, sa lahat ho ng PNP na dumaan, hindi, I mean, ako pinupuri ko pa nga yung nakaraang PNP chief kahit PNP chief ni Marcos yun eh, di ba? Kasi dami ko nabalitaan na magandang nagawa yun. Yung nakaraang PNP chief bago si PNP chief Marbil. Ang ganda ng mga ginawa nun eh. Yung Ilocano na yun, maganda. Marami siyang nagawa at naayos. As a matter of fact, in-extend pa nga yung PNP chief na yun. But this time, itong PNP chief na ito, may pagka, sabi nga nila, bida-bida. Mahilig sa camera, mahilig sa magpa-interview. May konti atang problema dito sa PNP chief na ito. Yun ang sinasabi ng iba. Hindi ko ayoko naman husgahan kagad pero based on facts, based on what happened yung sa mga instances nung sa KOJC, yung sagot niya tungkol do sa war on drugs, 'di ba? Tapos yung mga bida-bidang tinanggalan ng mga security, tapos nababalitaan naman po natin na yung iba mga PSPG ay nasa mga in-check, nasa mga Chinese. Mantakin mo ha, tinanggalan ng mga security yung mga talagang tunay na merong threat sa kanilang buhay. Meron nung talagang threat sa kanilang buhay. And yet napunta sa mga Chinese
Hindi ko alam kung Chinese pogo ba yun o Chinese businessman. Ang dadami. As in, hindi lamang po dalawa. Kasi dapat by law required, dalawa lang. Ang balita talagang marami ho. Hindi, wala hong ano sila ha. Wala ho silang order. Nakaano lang ho sila. Naka-detail, nakaano lang ho sila sa Office of the Director. Yung director ng PSPG. Yung kanilang pinaka-order na andoon. Pero sila po ay sumasalang sa mga piling kaibigan di umano. Yun ang balita ko dyan sa PSPG. Kaya nga, alam mo, naku, hindi maganda yan. Sir, maaring na napapalusot yan. Kasi ito, kwento-kwento lang naman sa akin ng mga kakaibigan natin, lalong-lalo na yung mga natanggalan ninyo. Diba? Yan ang kwento-kwento. Tapos malalaman at malalaman naman nila yung mga datin. Kasi tandaan nyo, walang sikreto hindi mabubunyag, sir. Yung mga nilagay nyo dyan, nagbubunyag din sila na-detail sila sa mga in-check. Kahit wala ho silang letter order. Diba? Kaya tuloy, marami tuloy umaangal, nagagalit. Kasi parang tila... Sabi nga nila pakitang tao lang itong mga raid sa Pogo. Pakitang tao lang itong mga raid na mga cyber crime. Kasi yung mga boss, sinisecure pa. Ewan ko kung totoo yan ha. Allegedly lang ng mga ina-allege po yan sa ilang PNP personnel. Di ba makikita nga ho natin yan. Mga siga pa nga ho yan doon sa dumadaan sa mga busway. Di ba? Ang dami na hong nakasuhan dyan ng mga PSPG na dumadaan sa busway kasama yung kanilang VIP. So ibig sabihin, may kwento at talagang merong mga pruweba. Di ba po? Tuloy natin to. By that? Now, that I cannot answer, Karen. No, whatever is the reason behind the statement, that would be beyond me. That would be the question should be best addressed to their spokesperson. Okay. Sabi nga naman niya, ikaw naman, Karen, no? Bakit sa akin mo itatanong? Ito, pakinggan niyo yung huling part. Or ACG, but kinasuhan na sila kahapon. It was in the news last night. So why is the PNP chief still congratulating his men? Why does he stand by that? Tinanong yung PAOK, bakit kaya kinakongratulate pa yun nung PNP chief yung mga tao niya? Bakit mo sa akin tinatanong? Hindi naman ako ang PNP chief. Ito minsan si Karen din talaga. No? Pag nagtanong siya kahit hindi nakadirekta doon sa taong dapat sumagot, tinatanong niya pa rin. Hindi ko alam kung kinukuha niya yung opinion para pareho sila ng opinion. Pero tama naman yung tanong niya. Bakit? Bakit kaya amidst the kapalpakan, sablay na operasyon, tapos ngayon nakasuhan pa. Tandaan niyo, ang makakasuhan naman po dyan, hindi naman po yung pinuno Yan ang mahirap Kaya nga, alam nyo kayong mga pulis, ingat-ingat din kayo sa pagsunod sa utos. Kasi maaring yung mga pinuno ninyo, may pera yan. May abogado yan. Diba? Kayong mga ordinaryong pulis na nakasuhan, kung napangalanan kayo o nabigyan kayo ng kaso, hindi kayo ililigtas ng mga boss nyo. Alam nyo ba yun? Kayo ang sasagot. Kayo ang gagastos. Yan nga yung isang bagay na malaking problema sa Pilipinas Dapat to kasi hindi sapat ang abogado na binibigay o pinoprovide ng gobyerno sa mga pulis na nakakasuhan dahil lamang sa politika. Ang dami pong ganyang pulis ngayon. Madami pong pulis ngayon na nakakasuhan dahil lamang sa politika. Hindi dahil talagang nagkamali sila. Halimbawa nga, di ba, yung si Colonel Grijaldo yun? Tama ba? Tama nakasuhan ngayon, di ba? Dahil nga kesyo pinagbibintangan na sila ang grupo niya, yung kanyang mga investigador ang pumatay or something o pinababayaan. Pero the reality is, politika yun. Wala naman po silang wala naman po sila yung nag-iimbestiga lang. 'Di ba? Tapos tinuro ngayon, pinupolitika siya
yung kakasuhan, ang kawawa ho eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kayong mga pulis na nag-ooperate, ingat po kayo. Siguraduhin nyo, lihitin mo yung operasyon nyo. Kahit po ba sabihin sa inyo ng boss, siguraduhin ninyo. Sir, ano ba ito? Kasi baka mamaya tulad nito, mali pala. Maling kumpanya pala yung pinasok nila. Kinasuhan sila. Kawawa naman po yung mga itong mga kapulisan natin. Hindi ho tama, di ba? Ito. Now, that I cannot answer, Karen. No, whatever is the reason behind the statement, that would be beyond me. That would be the question should be best addressed to their spokesperson. Okay. Yan. Kaya nga alam mo, katulad nung nangyari sa KOJC, di ba? Siyempre, may mga nakasuhan dyan na nasa baba. Katulad din ito, may mga nakasuhan dyan sa baba. Si Marbil naman, kung makasuhan man siya, o kahit si pangalan nito, si Diwata, Diwata, tuloy, si Torre. Kahit naman po makasuhan yun, meron silang pambayad ng kanilang mga abogado, balita ko. Ayoko na sabihin. Pero balita ko talaga nga namang, di ba, matindi po yung inyong appreciation na natanggap. Appreciation, di ba? So meron kayong pambayad ng mga abogado ninyo. Kaya nga lakas na loob magsampa ng kaso eh. Kasi may mga abogado kayong provided. Hindi natin alam kung ganino kagaling ba yan. Sa gobyerno ba yan? Sino ba nagpapasahod dyan? Pero gayon pa man, meron sila. Paano naman yung mga nasa baba? Na inutusan lang. Kasi siyempre, dyan yung mga kapitan, major, di ba? Hindi pa nga yan eh. Siguro yung mga babang-baba, yung mga tauhan na nakatakip ang mukha, hindi naman makakasuhan yun kasi wala naman silang identification. Pero yung mga kapitan, yan ang madadali ho dyan, yung mga major na sumama, di ba? Siyempre kasi makikita yung pangalan eh. Ito yung tawag dito, ito yung departamento na PNP na ng raid. So nandyan yung mga pangalan. Makakasuhan lahat yun, di ba? Kasi mantakin mo, pasukin ba naman private company na wala namang tapos iba pa. Siyempre, yun, importante yun. Iba yung pangalan ng private company na pinasok nila at iba yung pangalan ng dating nagre-renta doon. Dapat sana kung talagang tama yung intelligence report nyo, di sana na itama yun sa warrant pa lang. Di ba? Ang problema, ito nga eh. Sabi ko, laki-laki ng intelligence fund ng PNP ngayon. Bakit mali-mali? Again hindi po tayo nagsabing mali-mali. Mismong PAOK po nagsabi. Unless pa sinungalingan po ng kapulisan. Sabihin ng pulis, hindi. Ito ang sinungaling si PAOK. Siya ang mali. Kami tama. Hindi. PNP Chief Marbil, kung sa tingin mo, kaya nga kinukuha natin ng side kaya nga pinanood natin yung news, pati yung spokesperson ninyo na nakapagsalita naman, di ba? Paano nyo? Baka kasi naman, sabi nga nila, yung unang option, baka naman may pinoprotektahan tong PAOK. Kaya nagalit sila nung may na-read na merong tinamaan na hindi naman dapat tamaan. Kaya ako sa inyo mga kababayan, i-komento nyo dyan sa baba. Sino sa tingin niyo nagsasabi ng totoo at sino sa kanila ang sinungaling? Sino sa kanila ang greed o greedy na memera? Hindi natin alam. At sino sa kanila ang talagang, alam mo, gumagawa ng tama?